Hindi lahat na nag-I love you ay magiging mabuti sa iyo. Not everybody who say that they love you will be concerned about you. Alam natin yan. Karanasan natin halos lahat yan. Karamihan po sa mga nagdi-divorce, mga naghihiwalay, tanungin nyo, mahal naman nila ang bawat isa. Pero kahit na sinasabihan nila na mahal nila kanilang mga asawa, hindi nila mapigilan na mag-iiba ang kanilang mararamdaman. Meron din po mga ibang magkasintahan. Araw-araw nagte-text pa nga ang mga yan. Nag-I love you. Pero minsan, ang lalaki, meron din mga ibang kateks na sinasabihang, I love you. Hindi tapat, hindi faithful. Madalas, sinasabi mo, mahal mo ang iyong trabaho, mahal mo ang iyong kumpanya. Pero kaya mo ding magtamad-tamad minsan, kaya naman, pagnakawan ito. Kung tatanungin mo ang bawat isang Pilipino, kung mahal ba niya ang Pilipinas, anong sagot natin? Oo naman, siyempre. Pero tingnan nyo na kung ano yung ginagawa natin sa sinasabi nating pagmamahal sa bansa. Hindi tayo disiplinado. Minsan tayo'y abusado sa kalikasan. Hinahayaan na lang natin madalas ang mga mali sistema. Marami din sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero bakit paulit-ulit tayo sa ating pagkakasala sa Kanya? What is the lesson here? That saying I love you is not enough to love. Amen? If you really love a person, then you have to show it. Then you have to prove it. Kaya nga po si Jesus, nabasa naman natin, narinig sa Ebanghelyo, na tinatanong niya itong si Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses. At 3 beses din sumagot si Pedro. Pero hindi niyo po ba napansin? Pagkatapos sumagot ni Pedro, may inutos ang Panginoon. 3 beses tinanong, mahal mo ba ako? Pero 3 beses, may inutos siyang gawin. Pakainin ang aking tupa. Alagaan ang mga batang tupa. Sino ang mga tupa na tinutukoy ng ating Panginoon? Ang kanyang katawan, ang simbahan. Tayo na mga tagasunod niya. Sinasabi niya kay Pedro, kung talagang mahal mo ko, huwag mo lang sabihin. Gawin mo. Patunayan mo. Buhayin mo. Mga kapatid, at tayo din ay tinuturuan ng ating Panginoon dito. Ang totoong pagmamahal ay may ginagawang mabuti. Take note of that. A true loving person does something good. Hindi lang yung may ginagawa siya. Pero harinawa yung ginagawa ng tao nagmamahal ay mabuti at nagpapabuti sa kanyang minamahal. Amen? Kaya nga po, napakaganda ng definisyon ng isang psychologist. Ang pangalan po niya ay si M. Scott Peck. Para po sa kanya, ang pagmamahal ito. Sinulat po ni M. Scott Peck that to love is the willing to extend oneself for the nurturing of one's own and for the nurturing of another's spiritual growth. Pakalalim po, no? Punong-puno po ng kahulugan. Ano ba talaga ang pagmamahal? Hindi lang yung ikaw ay nagsasalita ng mabubuti at maganda sa iyong minamahal, pero nag-uumpisa yan sa kagustuhan na mapabuti mo, hindi lang ikaw, kung hindi pati ang iyong minamahal sa kanilang espiritual na buhay. Hindi sapat na mapabuti ang pisikal na katawan, pero kahuli-hulihan, pinakamahalaga ay ang pag-unlad, pag-asenso, pagiging mabunga ng espiritu ng tao. Pag lumalago ang espiritu ng isang tao sa pamamagitan mo, ibig sabihin tunay kang nagmamahal. In other words, true loving is desiring the happiness and the goodness of the other. You do not truly love if all that you desire is your own goodness, your own happiness. No, it is important to be happy, to be good, and yet the fulfillment of our lives is to extend ourselves, to make others happy, to make others good. Sabi nga po ni Mother Teresa, love must be put into action, and action must be turned into service. Hindi lahat ng gumagalaw ay naglilingkod. Madami may ginagawa pero hindi naglilingkod. Anong ginagawa? Pang makasarili. Anong ginagawa? Imbis na mapabuti, ay nakakasama. Kaya nga po, ang tunay na nagmamahal ay kumikilos. Ika nga, love
is a verb. Ang pagmamahal ay pandiwa, di ba? Ang translation po ng verb sa Tagalog ay pandiwa. At napakalalim po, napakaganda ng salitang yon. Pandiwa, diwa, espiritu. Pag nasa iyo ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng pagmamahal, kikilos ka, gagalaw ka. Love is a commitment. It is a constant effort. Nangangako ka na may gagawin ka para mapabuti mo ang iba. Pag tayo magkakamali, naisipin natin ang pagmamahal ay isang nararamdaman. At ultimately, true love is more than a feeling. You do not only feel love, you must do it. Remember that. Kaya nga po, may kasabihan. Tandaan niyo ito. Kapag ang lalaki tunay na nagmamahal, nagiging daw siyang maliit na bata. Pero pag ang babae tunay na nagmahal, nagiging siyang ina. How will you know that a person is truly loving? When they are being transformed. A man who truly loves becomes like a little child, very happy. And when a woman truly loves, she becomes like a very nurturing. Pag ikaw ay napapasama na sa iyong ginagawa, hindi yan pagmamahal. Amen? Meron pong napakagandang pag-aaral ginawa nila sa Ohio State University sa abroad sa Amerika. Kumuha po sila ng mga kuneho. Ang tanong po nila kung bang ang mga matatabang pagkain ay sanhi ng sakit at mahinang kalusugan. Kaya naman po araw-araw, ito mga kuneho, pinapakain nila ng mga matataas na kolesterol na pagkain. Pagkatapos po ng ilang buwan, tinest po nila ang mga kuneho at nabigla sila na very healthy pa rin, napakalusog na pangangatawan ng mga kuneho. So, sabi nila, hindi naman pala nakakasakit yung matabang pagkain. Pero pinag-aralan nila, bakit ganito yung nangyari? Na sa ating pag-iisip, sa ating karanasan, pag kumain ka ng matataba, ng matataas sa kolesterol na pagkain, magkakasakit ka. Meron po sila natuklasan. Bakit po healthy pa rin yung mga kuneho kahit na kumakain sila ng matataba, makokolesterol na pagkain? Yung po palang nagpapakain sa kanila, yung janitor, hinihimas yung mga kuneho pag pinapakain sila. Yung po pala, kaya healthy, kaya malusog yung mga kuneho, hindi dahil doon sa pagkain, pero doon sa paraan kung paano nila tinatanggap yung pagkain. Meron pala silang mabuti, magandang nararanasan sa kanilang pagkain. Hinihimas sila, nakakaramdam sila ng pagmamahal. Yun po yung nakatulong. Kaya nga nagkaroon ng magandang kalusugan yung mga rabbit. Tingnan niyo po, ang kapangyarihan kapag ginagawa mong mga bagay-bagay mula sa iyong pagmamahal. And this is the power of the loving act. It makes us healthy, it makes us happy, and ultimately, it makes us holy. An action without love, what is the fruit? It makes us sick, it makes us sad, it makes us sour. Remember that. It is not what you do, but how you do it. Tandaan niyo po, hindi tungkol sa kung anong yung ginagawa, pero paano mo ba ginagawa ang bagay-bagay. Oo, maaaring pinapakain mo ang iyong pamilya, pero masama naman ang loob mo sa kanila. Malayo ang loob mo sa kanila. Wala ding kwenta. Maaaring binibigyan mo ng pera yung iyong asawa, pero malamig na ang iyong damdamin at puso sa kanya dahil meron ka ng ibang minamahal o iniibig. Maaaring nagtatrabaho ka, pero mabigat ang iyong loob. Nagdurusa ka. Maaaring nagsisimba ka, pero malayo ang iyong puso, ang iyong isip sa Diyos. Nananatili ka pa rin sa iyong pagkakasala. Walang bunga ang iyong pagsisimba, ang iyong pananalangin. Remember this very important lesson. It is not what you do, but it is how you do it. The more loving you are in your actions, the more you will be at peace, the more will have joy. The more that you do with love, the more that God blesses you. Ang magmahal o ang mahalin, ano ang mas gusto mo? What do you prefer? To love or be loved? Pag-isipan niyo po, ano ang mas madali? Ang magmahal o yung mahalin? To love or be loved? Kasi po, sa totoo lang, mas madaling magmahal kesa sa mahalin. Dahil pag ikaw ay nagmamahal,
magagawa mo yung gusto mo, maibibigay mo yung gusto mo dun sa minamahal mo. Pero pag ikaw ang minamahal, wala kang magagawa, hindi ka malaya, naghihintay ka lang na tanggapin mo kung ano yung ibibigay ng nagmamahal sa iyo. Amen? Halimbawa po, kamukha po sa isang ina at sa isang sanggol. Ang ina, siya ang nagmamahal. Amen? At di ba napakasarap, napakadali para sa isang ina, mahalin yung sanggol. Ibibigay lahat ng kailangan at natutuwa ang ina pag nabubusog yung kanyang anak, pag ito'y ngumingiti, pag ito'y masaya. Ibibili ng laruan, ibibili ng damit, bibihisan. Ay, napaka-cute, napakaganda, napakagwapo. Pero makikita mo yung bata, balot na balot, hindi na makahinga. Bakit? Ginawang Pokemon Ginawang laruan ng ina. Kainin mo to. Kahit na ayaw, kainin ng bata. Kainin mo yan. Maganda yan para sa'yo. Di ba ang hirap na minamahal? Kasi wala kang magagawa kung hindi tanggapin na lang. Amen? O kamukha din po sa mga matatanda na at sa mga nag-aalaga sa kanila. Ang matanda, siyang minamahal. Ang nag-aaruga, siyang nagmamahal. Ang hirap kaya nang hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Na ikaw ay nasa bahay lang, ikaw ay nakahiga, hindi ka na makatayo, itatayo ka, hihilamusan ka, kung anong gustong ipakain sa'yo, yun lang ang makakain mo. Gusto mong kumain ng crispy pata, bawal na. Gusto mong uminom ng Coke, gusto mong kumain ng ice cream, ng halo-halo, bawal na, mataas ang iyong sugar. Madali para doon sa nag-aaruga. Kasi binibigay lang sa'yo. Ginagawa niya kung ano yung gusto niya para sa iyo. Pero ikaw, hindi ka malaya. Tatanggap ka lang at susunod ka lang. Nagdidepende ka doon sa nagmamahal sa inyo. Kaya, hindi po ba may katotohanan? Mas madali ang nagmamahal kaysa sa minamahal. Bakit po itong mga magkakapatid, si San Lazaro, si Santa Maria ng Betania, itong si Santa Marta, mahal ng Panginoon. Kasi po, hinayaan nila ang Diyos na mahalin sila. Ang Diyos nagmamahal sa atin. Gusto niya tayong mahalin. Ang tanong, hahayaan ba natin ng Diyos mahalin tayo? Kasi tayong mga tao, pasaway tayo Kasi tayong mga tao, gusto natin sundan lang yung gusto natin Gusto natin maging malaya tayo Pero hahayaan mo ba ang Diyos na mahalin ka niya? Kung magtitiwala ka sa Diyos, kung hahayaan mo ang Diyos, mahalin ka niya, kung hahayaan mong Diyos, gawin niya kung ano yung nararapat sa iyo, makakabuti sa iyo, mapupuno ka ng grasya, mapupuno ka ng kapayapaan, mapupuno ka ng tuwa, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ibang klaseng magmahal kasi ang Diyos. Minsan, napakasakit ng kanyang binibigay sa atin. Hindi po ba? Kamukha po nito. Kung talagang mahal na mahal niya ang mga magkakapatid, bakit hinayaan niya na mamatay itong si Lazaro? May dahilan ang Diyos. Kasi yung kamatayan ni Lazaro, ginamit ito ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ipakita na walang imposible sa Diyos. Dahil wala nang ibang magagawang posible ang Diyos kung hindi yung buhayin ang patay. Pag napakahirap sa atin, natanggapin yung binibigay ng Diyos, magtiwala ka dahil may plano siya. Magtiwala ka dahil yan ay nakakabuti. Hayaan mo lang ang Diyos na mahalin ka niya para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa iyo, para maipakita niya ang kanyang grasya sa iyo. Huwag mong pagdududahan ang Diyos at huwag ka ding mag-demand sa Diyos. Dahil alam niya yung mas makakabuti sa iyo. Amen? Pag ako po ay nagmimisa, minsan sinasama ko kasi yung aking ama, siya yung nagdadrive. Itong aking ina, sasama din, makikinig doon sa aking talk o misa. Siya naman yung number 1 fan. Pagkatapos po ng talk, pagkatapos ng misa, pinapakilala ko po, tatay ko po, nanay ko po. Alam niyo po, palagi ko naririnig sa ibang tao, sabi nila, Father, ang swerte mo kasi meron ka pang tatay, meron ka pang nanay. Kami po ulila na kami. Gusto po sana namin buhay pa yung
ama namin, yung aming ina, pero wala na sila. Ang swerte niyo po, buti pa kayo. Anong ibig sabihin? Magpasalamat ka pag meron pang nagmamahal sa iyo. Amen? Kasi minsan, gusto natin maging malaya, gusto natin maging independent. Lumalayo tayo sa kanila. Pero, pasalamat ka pag meron pa rin nagmamahal sa iyo. Dahil ang mas malala ay yung walang nagmamahal sa iyo. Amen? Kaya, napakaswerte po natin kung pag-iisipan natin. Kasi, kahit na tayo ay makasalanan, kahit na tayo po ay pasaway, kahit na napakarami natin pagkukulang, walang tigil, walang hinto ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hayaan mo ang Diyos na mahalin Kanya para makita mo ang Kanyang grasya, maranasan mo ang Kanyang kapayapaan, para matanggap mo din ang buhay na walang hanggan. Kanino ka mas masasaktan? Sa taong kakilala mo o doon sa hindi mo kakilala? Kanino ka mas masasaktan? Di ba doon sa kakilala natin? Doon sa mas malapit tayo? Doon sa mas minamahal natin at minamahal tayo? Pag sila ang nakasakit, talagang tumutusok sa puso. Talagang nawawasak ang ating kalooban. Talagang nagtatanim tayo ng sakit ng loob. Pero kung hindi mo kakilala, hindi mo naman papansinin, hindi po ba? Halimbawa, kung ninakawan ka, okay lang. Kasi pera lang naman yan eh. Gamit lang naman yan eh. Kikitain mo yan, babalik din ang pera. Yung gamit, mabibili mo din yan. Di po ba? Pero mas masakit, pag ang nagnakaw sa iyo, yung anak mo. Di ba mas masakit? Pag minura ka ng isang taong hindi mo kakilala o sinugod ka, sinasaktan ka, di tumakbo ka, magreklamo ka sa pulis. Pero anong maiisip mo? Bakit minumura ka, sinusugod ka, hindi mo naman kakilala? Sira ulo eh. Di po ba? At wala lang sa iyo, basta't lumayo siya, basta't hindi ka na niya sasaktan ulit, basta't tumigil na siya, okay ka na. Di po ba? Pero di ba mas masakit at hindi mo makakalimutan kung ang sumugod sa iyo, minura ka ng mismong magulang mo. Pag nagsalita ng mga masasakit ang mga kapatid mo sa iyo. Pag siniraan ka mismo ng iyong mga kamag-anak, mas masakit yun. O kaya naman, anong mararamdaman mo pag nabalitaan mo yung kapitbahay mo nangaliwa? Wala lang, di po ba? Pwera na lang kung may relasyon kayo ng kapitbahay mo, di po ba? Mas magdadamdam ka. Pero kung narinig mo, ng babae siya, o yung kakumare mo, nakita sila ng boyfriend niya, may nangyari sa kanila, di ba? Marami sa atin, ichichismis pa. Wala lang sa atin. Di naman tayo affected eh. Pero, pag mismong asawa mo na ang nagloko sa'yo, pero, pag ang mismong misis mo, matagal ka nang niloloko, pinagtataksilan, tinatago na meron siyang iba, ano nang dating sa iyo? Mas masakit, hindi po ba? Remember this, our enemies never really hurt us if they are not part of our lives. Who really hurt us? These are the people that we have a relation with. Mas masakit, mas matindi yung pagdurusa. Pag alam mo, pinagkatiwalaan mo sila, tapos sila pa yung sisira ng iyong tiwala. That is the bad news. The closest to us, people that we love, will hurt us the most. But this is the good news. Yung mga tao din na malapit sa atin, yung mga tao din na minamahal natin, sila din ang tutulong sa atin para maging mas mabuti. Sila din ang mga tao na magpapagaling sa ating nasaktan na damdamin. Yan ang mabuting balita. Kung sinong nakasakit sa iyo, siya din ang makakapagpagaling sa iyo. Amen? Di ba pag nasaktan ka, ang hinihiling mo lang, yung sabihan ka na, pasensya ka na. Sorry. Mahirap ba sabihin yon? Yun yung nakakapagtaka, hindi po ba? Ang dami sa atin, ang tigas ng puso. Ang dami sa atin, ang yayabang. Nakasakit na, wala pa sa kanila. Pero ang hinihingi lang ng taong nasaktan,
ay yung sabihin mo lang, sorry. Yung mga magkakaibigan, sigurado, nasaktan din nila yung taong paralitiko. Meron bang relasyon na perpekto? Di ba wala? Nasaktan din nila ang kaibigan nila. Pero tingnan nyo naman, sino ang tumulong para mailapit ang kaibigan nila kay Jesus? Sila din. Sino ang nagdala sa Kanya, nagbuhat sa Kanya? Sino ang nag-isip ng paraan para mailapit siya sa ating Panginoon, para agad gumaling? Sila din. Nakakatawa nga, sabi nila, sa atin lang dito sa Pilipinas, yung mga magkakabanding, sila yung nagsisiraan. Di niyo po ba napansin yon? Kahit saan, kahit saan. Mga nagseserve sa simbahan, di po ba totoo? O, tumatawa kayo, totoo. Tayo na lang sa simbahan, tayo pa nagsisiraan. Amen? Kahit naman po sa eskwela, di ba? Ganyan din. Mga teacher, sama-sama sila. Pero pagtalikod ng isa, binabackstab. Amen? Tayo mga Pilipino, nakakalungkot po. Balita, sa abroad, sila na lang, naghihilaan pa, pababa. That is the sad reality. Tayo na lang nga, nagkakasakitan pa tayo. Pero, tandaan mo, kung sinong nakasakit sa iyo, siya din ang magpapagaling sa iyo. Siya din ang tutulong sa iyo. Siya din ang maghihilom sa iyo. Kaya nga, do not cut off our relationship when you feel pain, when you get hurt. Yan yung tendency natin Di po ba? Pag nasasaktan tayo, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng bakod. We build walls when we get hurt. Yun yung defense mechanism natin Pero mag-ingat ka. Pag gumagawa ka ng bakod, pag tinatakpan mo, nilalayo mong sarili mo, baka bandang huli, gumawa ka ng isang kulungan, o much worse, you're building your own coffin. Ginagawa mo ng sarili mong libingan. Pag gumagawa ka ng bakod, pag nasasaktan ka, paunti-unti, pinapatay mong iyong sarili. Nung nga po minsan, merong isang kwento tungkol po sa mga magkakakumare. Nagkukwentuhan lang sila. Kasi silang lahat naiinis sa mga asawa nila. Tinatanong nila, anong ginagawa nyo pag naiinis kayo sa mga asawa nyo? Sabi nung isa, ako, hindi ko siya kinakausap. Silent treatment, sabi po nung isa. Yung isa naman, sabi niya, ako, hindi ko siya pinagluluto. Hindi ko siya pinaglalaba. Pinapabayaan ko siya, sabi po. Yung isa naman misis, sabi niya, ako, pag galit na galit ako sa asawa ko, naglilinis ako ng banyo. Pag talagang inis na inis ako, galit na galit ako, 2 beses, 3 beses ko pa, uulitin kong linisin yung banyo. Nagtataka sila, paano nakakatulong sa iyo yung paglilinis ng banyo pag nagagalit ka sa mister mo? Sumagot po yung misis, yung ginagamit kong panlinis ng banyo, yung toothbrush niya, sabi niya. Pag nasasaktan tayo, gumaganti tayo Yun yung ibig sabihin na gumagawa ka ng bakod. Nilalayo mo yung sarili. But it is not healthy. Amen? Because when you have anger in your heart, it eats you up. It consumes you. And it kills your peace. It steals your peace. Tandaan niyo po yan. Pag galit ka, naiinis ka, inaalala mo yung mga masasakit na kahapon na nakalipas. Sinasayang mo ang masayang ngayon para lang sa natapos ng kahapon na hindi mo na maibabalik. So what should we do? Instead of building walls, we should create doors. Yan po yung ibig sabihin ng paghilom, pagpapagaling, paggamot ng puso, kalooban at kaluluwa. Pag galit ka, pag nasaktan ka, defense mechanism mo, gumagawa ka ng bakod. You shield yourself. Pero pag gusto mo nang gumaling, gusto mo nang maging mabuti uli, bumutas ka naman, gumawa ka naman ng daan, gumawa ka ng pintuan. Yan ang paanyaya po sa atin. Napakaiksi ng buhay, hindi po ba? Para ubusin lang natin sa ating mga galit, may dahilan bakit binigay ng Diyos mga kaibigan, kamag-anak, pamilya sa ating buhay para tayo'y mas maging mabuting tao. Kung man nakagawa ka ng bakod, kung man naalayo mo ang iyong sarili sa iyong mga minamahal, may panahon pa, patulong ka, gumawa ng pintuan para naman magkita kayo muli at manumbalik ang tuwa at kapayapaan sa iyong buhay.